Magandang araw mga ka-Express Info. Kai Sotto at Gilas Pilipinas, malaking banta sa FIBA Asia Cup at Australia na may miligrong mabuburas sa top spot ng Asia at Oceania. Alam na ng lahat sa Asia kung gaano kalakas ng Gilas kapag maglalaro si Kai at from the looks of it, ay mukhang on target ang rehabilitasyon ni Kai at makakahabol pa siya sa FIBA Asia Cup na gaganapin ngayong August. With Kai in the Gilas uniform, ay isang malaking banta ang Pilipinas para sa Asian basketball. Kahit ang Australia at New Zealand ay hindi na nakakasiguro sa top 2 spots ngayong mayroong possibility na makapaglaro si Kai sa August. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Walang duda, isang malaking banta sa FIBA Asia Cup ang Gilas Pilipinas. Lalo na kung makakabalik na sa court si Kai Sotto. Sa kabila ng kanyang ACL injury, tila bumibilis ang kanyang recovery at may malaking posibilidad na makakahabol siya sa torneo ngayong August. Kung sakaling mangyari ito, ibang usapan na ang magiging takbuhan ng competition. Hindi lang basta contender ang Gilas, kundi isa ng seryosong kalaban para sa titulo. Alam ng lahat sa Asia na iba ang kalidad ng laro ng Gilas kapag nariyan si Kai. Kaya siguradong nakamonitor na ngayon ang ibang mga powerhouse teams tulad ng Australia at New Zealand. Ang Australia ay matagal nang naghari ng Asia-Oceania region ay nasa panganib na matanggal sa kanilang trono. Bagamat di kalidad ang kanilang programa, hindi may kakaila na lumiliit na ang agwat ng kanilang kalamangan sa ibang Asian teams, lalo na sa Pilipinas. Sa nakaraang mga torneo, kitang-kita na kaya ng Gilas na makipagsabayan sa mga top tier teams at kung madagdagan pa ng isang dominanting 7'3" big man sa katauhan ni Kai, mas lalong lalakas ang kanilang pwersa. Hindi na lamang sa outside shooting o bilis ng mga guards aasahan ang Gilas, kundi pati na rin sa interior defense at rim protection. Bukod sa Australia, delikado rin ang New Zealand na malaglag mula sa top tier teams ng Asia-Oceania. Matatanda ang tinalo na ng Gilas sa New Zealand nung naglaro si Kai, pero the last time out ay tinambakan ang Gilas sa New Zealand without Kai. Ngayong may posibilidad na makalaro na muli si Kai, magiging mas mahirap na para sa kanila ang depensahan ang loob, lalo na't magdadala ito ng panibagong dimensyon sa opensa at depensa ng Pilipinas. Isang dominanteng shot blocker at scorer sa ilalim, ang tiyak na babasag sa kanilang defensive schemes. Sa loob ng ilang taon, napapansin na ang pagangat ng Pilipinas sa international basketball scene at ito na marahil ang pagkakataon na tuluyang makapasok ang bansa sa elite level ng Asian basketball. Kung dati palaging nasa likod ng Australia at New Zealand, ngayon ay may kakayahan na ang Gilas na hindi lang makipagsabayan, kundi manalo laban sa kanila. Ang pagbabalik ni Kai ay parang huling piraso ng puzzle na bubuo sa isang Gilas squad na kayang tumalo sa kahit sinong kalaban. Pero hindi lang sapat ang presensya ni Kai, kailangan ding maging sulit ang buong koponan. Kailangang patuloy na gumaganda ang chemistry ng team at dapat tiyakin na ang ibang key players tulad ni Justin Brownlee, Dwight Ramos at AJ Edo ay handang-handa para sa matitinding laban. Mahalaga rin na si Coach Tim Cone ay may malinaw na strategy upang masulit ang talento ni Kai sa kanyang sistema. Ang tamang rotations, adjustments at execution sa crucial moments ay magiging susi sa kanilang tagumpay. Kung makakabalik si Kai sa kanyang peak form bago ang FIBA Asia Cup,
magiging ibang klase ang Gilas Pilipinas sa torneo. Hindi na lang ito magiging kwento ng pag-asa, ito na ang magiging kwento ng pagsakop sa tuktok ng Asian basketball. At kung magkataon, maaaring ito na rin ang simulan ng bagong era kung saan hindi na lamang pang mid-tier team ang Pilipinas, kundi isa ng tunay na powerhouse sa region. Pero upang masiguro ang panalo ng Gilas ay marami ang nagsasabing dapat palakihin ang pool of players at lagyan pa ng additional point guard at iba pang shooter. Marami kasi ang nakakapunan na kulang sa ball handlers ang team kapag may pressure defense at napupuna rin ng marami ang kakulangan ng 3-point shooters ng team. At diyan pumapasok ang mga pangalan ni Arvan Tolentino na isang MVP contender ngayong taon at Jordan Hiddink na isang big point guard who can shoot the lights out in any given time. Pero mukhang matigas pa rin ang paninindigan ni Gilas coach Tim Cone pagdating sa pagpapalawak ng national pool. Sa kabila ng mga mungkahing magdagdag ng bagong talento, nananatili siyang tutol dito, lalo na't kulang na kulang ang oras para makapag-adjust ang mga bagong manlalaro sa kanyang sistema. Sa ngayon, mas lalo pang lumakas ang panawagan para magdagdag ng bagong big man matapos na kumpirma na hindi makakalaro si Kai sa buong FIBA Asia Cup cycle. Magbabago kaya ang isip ni Coach Tim Cone matapos ang ilang kahinaan ng team na lumitaw sa third qualifying window. Ayon kay Coach Tim, ang pinakamatagal na panahon na magkakasama ang team bago ang torneo ay mula July 27 sa dulo ng PBA season hanggang August 5, simula ng FIBA Asia Cup sa Jeddah, na tila hindi sapat para sa isang malaking pagbabago sa lineup. At kung may idadagdag man si Coach Tim Cone, malamang ay mga Ginebra players na pamilyar na sa kanyang sistema. At isang halimbawa nito ay ang pagsama ni Troy Rosario sa lineup bilang pansamantalang kapalit ni Kai sa Doha International Cup na third qualifying window. Bagamat hindi siya naglaro ni isang minuto, sa kasalukuyan, ang Gilas Pool ay binuo ni na Justin Brownlee, AJ Edo, Junmar Fajardo, Saiji Perez, Jamie Malonzo, Scottie Thompson, Chapit Aguilar, Kevin Kembao, Carl Tamayo, Calvin Aftana, Dwight Ramos, Chris Newsom, Mason Amos, Ange Crame at Troy Rosario. Halos ang composition ng team ay mga batang talentong inaasahan na magiging pundasyon ng Gilas at may mga veteranong higit 30 years old na tulad ni Chapit Aguilar 38, Justin Brownlee 36, Junmar Fajardo 35, Chris Newsom 34, Troy Rosario 33, Scottie Thompson 31 at Saiji Perez 31. Sa laban kontra Chinese Taipei ng February 20, ginamit lamang ni Coach Tim ang 9 na manlalaro sa isang maikling rotation kung saan hindi niya pinasok sina Kevin Kembao, Jamie Malonzo at Chapit Aguilar.